sa loob ng 86 na taon. Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. AFP, nanindigang hindi uurong kasunod ng bagong Chinese harassment sa West Philippine Sea. Walkways ng MRT3 at LRT1 sa EDSA Taft muling ininspeksyon. Mga illegal vendor, hahanapan ng malilipatan. 4 sugatan sa sunog sa isang bodega sa Caloocan. Higit 1 milyong pisong halaga ng pinsala na itala. Sa MBC TV correspondents, kumakalat na persona non grata document laban kay Vice Ganda. Peke, ayon kay Acting Davao City Vice Mayor Rico Duterte. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas, pasok na sa quarterfinals ng FIBA Asia Cup 2025. At sa Showbiz Spotted, Vice Ganda, Marian Rivera, Catherine Bernardo at Alden Richards nominado sa 73rd FAMAS Awards. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Bad news sa mga customer ng Manila Electric Company. Tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa Meralco, tataas ng 63 centavos per kilowatt hour ang rate sa kuryente o katumbas ng 125 pesos pagtaas sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Habang katumbas yan ng 188 pesos na pagtaas sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatts per hour, 251 sa 400 kilowatts per hour at 313 pesos sa 500 kilowatts per hour. Bunsod umano ito ng pagtaas ng generation at transmission charges ngayong buwan. Suportado ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang mapayapang pagtindig ng Pangulo kaugnay ng panibagong maritime harassment na nauwi sa banggaan ng 2 Chinese vessel sa Bajo de Masinloc. Narito ang report ni Edniel Parosa. Hindi nangaaway pero hindi rin uurong. Ganito inilarawan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagsuporta nito sa posisyon ni Presidente Bongbong Marcos kasunod ng bagong insidente sa Bajo de Masinloc kahapon. Sa opisyal na pahayag na inilabas ni Colonel Sherces Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, iginit ng hukbo na hindi nito hanap ang komprontasyon pero gaya umano ng pakikiisa ng Department of National Defense sa Philippine Coast Guard, sinabi ng AFP na hindi ito pasisiil. Una nang tinawag ng DND na kahindik-hindik pero wala namang katuturan ng ginawa ng China sa pinakahuling harassment nito sa karagatang sakop na ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagkabanggaan pa ang isang China Coast Guard at isang Chinese warship habang hinahabol ang barko ng mga Pinoy na nagdulot naman ng pinsala sa kanilang mga sasakyang pandagat. Samantala, kinumpirma ng Northern Luzon Naval Command ang presensya ng ilang barko ng China maging sa dulong hilagang bahagi ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Navy spokesman Captain John Percy Alcos, na-monitor ang mga ito sa bisinidad ng Mavulis Island sa Batanes nitong Agosto 7 hanggang 8. Pero kaiba sa unang report ng PCG, hindi lamang Chinese Coast Guard vessels ang naroon kundi mga barko ng People's Liberation Army Navy. Kagyat na ipinadala ng mga sumtalong Pilipino ang flagship Navy vessel na BRP Jose Rizal kasama ang BRP Emilio Jacinto. Dito, nagsagawa ng radio challenge ang Philippine warship sa CCG vessels 3301 at 3304 na nagbago umano ng ruta kalaunan. Calling Chinese Coast Guard vessels 3301 and 3304. This is Philippine Government Vessel 35 on Channel 16. You are approaching Philippine Contagious Zone. You're advised to leave immediately. Over. Bago ang pagresponde ng Navy, namonitor ng Project Sea Light
Sa pangunguna ng retired US military man na si Ray Powell, ang tinawag niyang bracketing ng Chinese vessel sa Batanes. Isa umano itong bagong forma ng harassment kung saan hindi bababa sa 3 barko ang pumosisyon para palibutan ng probinsyang pinakamalapit sa teritoryo ng Taiwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinusulong ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang posibilidad ng muling paghahain ng arbitral case laban sa China kasunod ng panibagong harassment sa West Philippine Sea. Ayon pa kay de Lima, tagumpay ng bansa ang nagdaang arbitral ruling. Ang mga detalye tinutukan niya ni Milky Rigunan. Dapat ikonsidera ng gobyerno ang panawagan na magsampa ng panibagong arbitral case laban sa China. Ayon kay Representative Leila de Lima ng mamamayang Liberal Party List, angkop sa isang international tribunal ang pagsasampa ng panibagong kaso. Sabi ni de Lima, bahagi ito ng patuloy na pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang apel ay kasunod ng pagkondena ni de Lima sa ginagawa na namang pangaharas ng China sa West Philippine Sea habang ongoing ang Kadiwa mission para sa mga mangingisda doon. Gate de Lima, ang tagumpay ng bansa sa naunang arbitral ruling ay hindi simpleng papel lamang, kundi simbolo ng pambansang dangal na kinikilala at sinusuportahan ng maraming mga bansa. Kasama ng ibang miyembro sa minority bloc, nanawagan din siya sa mga kapwa mambabatas para sa agarang pagpasa ng House Bill 1625 o West Philippine Sea Mandatory Education Act. Layunin nito na isama ang usapin ng West Philippine Sea sa curriculum ng elementary at high school. Dapat ipabatid sa ating mga kabataan na atin ang WPS, kaya mahalaga na ituro sa mga mag-aaral ang pagmamahal at pagtatanggol sa soberenya ng Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ipinapanukala naman ng isang kongresista ang paglikha ng isang independent commission na siya magbabantay at mag-iimbestiga sa flood control projects ng gobyerno. Rekomendasyon pa nito, dapat mapabilang sa komisyon ang mga eksperto sa urban planning maging mga state auditor. Una sa balitang yan, si Jackie Resho. Iminungkahi ni One Tahanan Party List Representative Nathaniel Udocado na magkaroon ng independent commission na hindi lamang mag-iimbestiga sa anomalya ng flood control projects, kundi gagawa na rin ng overall planning nito. Sa panayam kay Congressman Udocado sa programang 2x2 sa DZRH, sinabi nito na mas mainam na magkaroon ng independent commission sa pamamagitan ng Office of the President para makakuha ng mas komprehensibong mga impormasyon. Dapat rin naman kumuha ng mga miyembro nito na may kasanayan sa pagpaplano ng proyekto, gaya nila architect at urban planner Felino John Palafox at dating mga opisyal ng Commission on Audit. Paliwanag ng mambabatas, mas makatutulong ito hindi lamang para malaman kung ano ang naging issue sa proyekto, kundi maging sa pagpapaganda at pagpapatupad ito sa darating pang mga panahon. I think the Filipino people has the right or may karapatan sila na malaman ng katotohanan. This is why I think a commission hindi involved sa pag-process itong overall program natin ang plan na mag-investigate and at the same time mag-suggest ano yung way forward. Kasi ang inisip ko na commission katumin is not just for investigation but the overall planning. Saan ba nagkulang? Ano ba bang kailangan gawin? Ano bang epekto dito? Ano ba yung next step? Para kay Udocado, makatutulong ang komisyon na matiyak na maparating sa gobyerno ang mga hinaing ng sambayanang Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Personal na sinaksihan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang demo ng 5-minute response time ng pulisya kasabay ng pagdiriwang ng 124th Police Service Anniversary sa Campo Crame. Bumida rito ang mabilis na police deployment at paggamit ng body cameras. Ang iba pang detalye iyahatid ni Let Narciso. Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 124th Police Service Anniversary sa Campo Crame. Ginugunita sa okasyon ang pagkakatatag ng dating Philippine Constabulary, ang unang police force ng bansa. Bahagi ng programa ang actual demonstration ng PNP ng kanilang 5-minute response time kung saan sinubukan ang pagtawag sa 911 na sinaksihan ng Pangulo.
Sa direktiba ni DILG Secretary John Vic Remulla na tawagan ang 13 martires sa Cavite, mismo si PNP Chief General Nicolas Torre III ang nagdial ng 911. Pagsagot ng operator, nagpakonect si Torre sa 13 martires police at pinag-deploy ng tao sa City Hall. Pero dahil wala si Mayor Gemma Lubigan sa City Hall pagdating ng pulis, pinapuntahan ito sa bahay. At sa loob lamang ng 2 minuto at 41 segundo ay narating ng mga pulis ang bahay ng alkalde. Namomonitor sa command center ng PNP ang pagresponde ng kanilang mga tauhan gamit ang body cameras. Tinawagan rin ang ilan pang lugar sa ibang lalawigan para makitang gumagana ang 911. Ilan pang accomplishments ng pambansang pulisya ang ibinida ng liderato ng PNP, gayon din ang kanilang assets. Sa kanyang talumpati, kinilala ni Pangulong Marcos ang patuloy na serbisyo ng pulisya. Ayon sa Pangulo, bagamat hindi sapat ang numero lang na nagsasabing bumababa ang mga insidente ng krimen, on the right track naman anya ang PNP sa mga ginagawa nito para gawing ligtas ang mga mamamayan at bawat komunidad. Partikular na dito ang pinalakas na 5-minute response time na mahalaga anyang maramdaman ng publiko na may tutugon sa kanila sa panahon ng pangailangan, anumang oras at sirkumstansya. Kasabay nito, muli namang nagbabala ang presidente laban sa mga tiwali sa hanay ng pulisya na tiniyak nitong pananagutin sa batas. Huwag din natin kalimutan na bahagi ng banta sa seguridad ang mga nasa hanay na bumabaluktot mismo ng ating layunin. Ahanin pa ang pinakamodernong kagamitan kung may ilang pulis pa rin ang umaabuso sa kapangyarihan. We will continue to investigate and hold these people accountable within the bounds of the law. We do not condone wrongdoing among those who are sworn to uphold the law and to protect the citizens of our republic. Inuulit ko, walang lugar ang katiwalian sa ating kapulisan. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, muli namang naglibot-libot at nag-inspeksyon si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa mga walkways o daanan ng MRT-3 at LRT-1 sa EDSA Taft. Nangako naman ang ahensya na hahanapan ng malilipatan ang mga napapaulat na illegal vendors sa mga tulay at istasyon ng tren. Ang mga pinakahuling detalye tinutukan live ni Giselle Ricofort. Giselle. Muli nang nag-inspeksyon o ininspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga walkway ng MRT-3 at LRT-1 sa EDSA Taft, Pasay City kasunod ng sorpresang inspeksyon niya kahapon. Ito'y upang tiyakin daw na malinis na ang lugar sa mga illegal vendor sanig sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos tanggalin ang mga obstruction sa lahat ng daanan. Walang naabutan ng kalihim ng mga vendor pero sa pag-iikot natin kanina, pasado alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, may naabutan tayong ilang vendor sa footbridge o tulay na nag-uugnay sa MRT at LRT EDSA Taft Avenue Station. Nagtitinda pa yung ilan sa kanila kanina habang yung iba naman nagbabaklas na ng kanilang mga stall doon. Nangako si Dizon na hahanapan ng Transportation Department katuwang ang lokal na pamahalaan ng permanenteng malilipatan ang mga illegal vendor. Pakinggan natin ang kalihim. Ang linis na, oh. Di ba? Ang luwag, oh. Magampi. Kinagahati ni ganyan, eh. Kahapon, kagahati yan. Hahanapan natin sila ng lugar na nasa baba. Kakausapin ko yung mayor. Ayon sa ilang vendor na nakausap natin doon sa mismong tulay, magbabaka sakali pa rin daw sila na muling maglatag ng paninda mamayang hapon kapag wala na masyadong tao doon. Nais lang daw kasi nilang magbilhin siya pangkain at pangrenta ng bahay, lalo pat wala pa nila silang malilipatan at 2014 pa umano sila naghahanap buhay sa tulay. Bukod sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority, may nakadeploy na rin mga tauhan ng Philippine Coast Guard upang harangin ang posibleng pagbabalik ng illegal vendors. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricofort.
Samantala, mabilis na naabo ang bagong deliver na ukay-ukay ng isang ginang matapos madamay sa sunog na sumiklab sa isang bodega ng Medya sa barangay Maypaho sa Caloocan. 4 ang sugatan sa insidente habang pumalo naman sa higit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala. Pakinggan ang report ni Edwin Duque. Tinatayang 1 milyong halaga ang damage sa sunog sa bodega ng Medya sa Tukay-Ukay dito sa Barangay 33 sa Paho, Caloocan. Itong pahayag ni Bureau of Protection Tudla ng Caloocan sa isinagawang investigasyon ng Caloocan Bureau of Protection. Pag-aari ito ni Ginang Marlene Alberca, aga bodega ng Ukay-Ukay na ayon sa kanya ay unang nasunog ang bodega ng Medyas na nadamay lamang ang kanyang bodega. Ayon sa kanya, kadideliver pa lang ng 2,000 bagahe ng Ukay-Ukay pero nasunog lamang ito at ayon sa kanya ay umiiyak na sinabing balik sila sa zero. Nadamay na rin ang likurang bahagi ng Plaza Hotel na merong 5 pinto ang bodega ng Medyas. Nasa 4 na bahagyang nasugatan naman ang nasugat na habang ito'y sinasalbang gagamitan sa sunog na merong edad na 34 years old, 47, 55 at 15 years old na nilapatan ng lunas ng Philippine Red Cross at ng Caloocan Disaster Risk Reduction and Management Office. Nag-umpisa naman ang sunog dakong alas 4:47 ng umaga at alas 6:10 ng umaga rin ay diniklarang fire under control ng Bureau of Protection. Patuloy naman isinasagawang investigasyon kung ano talagang sanhi ng sunog na ikinadamay ng iba pang establishmento. Para sa MBC TV Network News, ako si Arestuardo 3. Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, pasok na ang Gilas Pilipinas sa quarterfinals ng 2025 FIBA Asia Cup matapos ang 95-88 overtime win kontra sa Saudi Arabia sa Jeddah. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang opensiba bago tuluyang sinelyuhan ni Kevin Kiambao, Dwight Ramos at AJ Edu ang panalo. Susunod nilang makakatapat ang defending champions na Australia. Narito ang report ni Matchpoint Mili Borja. Pasok na ang Gilas Pilipinas sa quarterfinals ng 2025 FIBA Asia Cup matapos talunin ng Saudi Arabia with 95-88 final score sa overtime Martes ng madaling araw sa Jeddah. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang opensiba ng koponan sa pamamagitan ng 29 points, 4 na rebounds, 5 assists at 1 block, kabilang ang mahalagang 3-pointer sa natitirang 3.7 seconds ng laro upang mapuwersa ang overtime. Sa dagdag na 5 minuto, naghatid ng mahalagang puntos si Kevin Kiambao, Dwight Ramos at AJ Edu upang tuluyang makuha ang panalo. Nagtala si Edu ng 17 points at 11 rebounds, habang si Kiambao naman ay may 17 points din. Alin dito ay galing sa overtime. Nag-ambag naman si Ramos ng 13 points at 10 rebounds. Ito ang ikalawang sunod na panalo ng Gilas matapos ang 2 sunod na pagkatalo sa simula ng torneo na nagbigay sa kanila ng tsansa na makaharap ang defending champion na Australia sa quarterfinals sa August 13 sa parehong venue. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. SUV na ipit sa karambola ng 4 na sasakyan sa Osmeña Highway. Sa MBC TV Global, Israel may plano na umano para tuluyang sakupin ang Gaza. At sa Showbiz Spotted, Queen of All Media Chris Aquino sasailalim sa 6-month preventive isolation. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Dalawang truck, isang SUV at isang trailer truck ang nagkarambola at nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa Osmeña Highway kaninang madaling araw. Ang sospek at driver ng trailer truck nakaidlip umano sa pagmamaneho. Magbabalita si Boy Gonzales.
Nagdulot ng pagbagal ng daloy ng trapiko kung galing sa Makati City patungong Maynila dahil sa aksidente ng karambola ng 4 na sasakyan sa northbound lane ng Osmeña Highway sa San Andres, Maynila. Kinabibilangan nito ng 2 truck, isang SUV at trailer truck na may kargang backhoe. Nangyari ang aksidente pasado alas 4 ng madaling araw ng Martes kung saan mabagal ang takbo ng 2 truck na pinapagitnaan ang SUV nang biglang banggain sila ng trailer truck na may plate number Charlie Delta Kilo DASA 4821. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nakaidlip umano ang driver ng trailer truck kung kaya't nasalpok nito ang huli ang bahagi ng truck saka nabangga ang SUV kaya't naipit na ito sa isa pang truck. Nagtamo naman ng gasgas sa noo ang sakay ng SUV habang hindi naman naapektuhan ang ibang pasahero na may karga pang bata kung saan hindi na ito nagpadala pa sa ospital. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Suportado sa Senado ang expose ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kontraktor na humakot ng flood control project sa bansa. Umaasa mga mambabatas na ito na ang solusyong tatapos sa mga katiwalian at pangungurakot sa pondo na dapat sanay nakalaan sa epektibong flood control management. Narito ang ulat ni Raymond Dadpas. Nakakuha ng kakampi sa Senado si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang expose sa 15 contractors na nakakopo ng mga flood control project sa bansa. Ito ay sa katawan ni Senador Lito Lapid na umaasang lalabas ang katotohanan sa gagawing investigasyon hinggil sa flood control projects na umabot sa 545.64 billion pesos. Idinagdag pa ni Lapid na nagpapasalamat siya kay Pangulong Marcos sapagkat nabibigyan ng atensyon at naghanap ng solusyon sa matinding problema sa baha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Kabilang ang kanilang lalawigan sa Pampanga sa mga flood-prone provinces, ngunit hindi kasama sa mga napaglaan ng bilyones na flood control projects. Sa expose ng Pangulo, umabot sa 9,855 ang flood control projects na ginastusan ng pamalaan mula July 2022 hanggang May 2025. Ibinulgar naman ni Senador Panfilo Ping Lacson na ilang mga congressman ang tumawag sa kanya at nagpapaliwanag. Ito ay kasunod ng kanyang inihayag na may 67 mga congressman na kontratista. Sabi ni Lacson ay natawan na lamang umano siya dahil nalaman tuloy niya na kontratista pala ang asawa o anak ng kongresista. Nilinaw naman ng senador na hindi lahat ng mga proyekto ng mga congressman ay mula sa DPWH, kundi marami din ay mula sa pribadong sektor. Ibinunyag ni Lacson na kabilang sa modus ng mga mambabatas na mga kontraktor sa mga flood control project ay ang passing through scheme. Pwersa ang pinagbabayad ng 5 hanggang 6% ng kontrata ang sino mang gagawa sa proyekto sa isang distrito na kontraktor ang congressman o mga kamag-anak nito. Automatic na ibinabawas ito sa halaga ng proyekto maliban pa sa mga fee at komisyon na ipinapatong. Sa huli, sabi ni Lacson, ay kawawa ang proyekto dahil 40% na lang ang natitira sa kabuuang halaga nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napanatili ni Bagyong Goryo ang lakas nito bilang isang typhoon habang binabagtas ang Northern Philippine Sea 560 kilometro silangan ng Itbayat sa Batanes. Kumikilos ito pakanluran kung saan tinatayang tutumbukin ang eastern coast ng Taiwan bukas ng hapon bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng gabi. Sa huling weather bulletin ng Pag-asa, ramdam na si Goryo sa isla ng Batanes na kasalukuyang nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Hindi na rin ito nakikitang lalakas pa batay sa latest analysis ng Pag-asa. Samantala, mataas naman ang tsansa ng pagulan sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Islands, kasama na rin ang Zamboanga Peninsula, bunsod naman ang pinalakas na habagat. Habang maaliwalas pero mainit na panahon pa rin ang masusulit sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Liban na lamang sa tsansa ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon.
Isang munting desisyon kapalit ng isang malaking pagbabago. Isang teorya na madalas iniuugnay sa mga pangyayaring sinasabing konektado sa isa't isa, gaano man kaliit ang simula nito. Alamin na des, ano nga ba ang butterfly effect? Ang butterfly effect ay isang teorya na nagmula sa konsepto ng chaos theory. Pinapahiwatig nito kung paanong ang isang maliit na pagbabago sa isang sistema ay maaaring maghatid na isang napakalaking epekto kalaunan. Halimbawang paliwanag ng meteorologist na si Edward Lawrence, ang pagkumpas ng pakpak na isang paru-paro mula Brazil ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng bagyo sa Texas. Pwede rin na ang hindi mo pagpulot ng nalaglag na bubog ay kalaunay magdudulot ng aksidente sa kalsada. Ang teoryang ito ay isang metaphor na nagpapakita na kung paanong ang maliit na desisyon o kaganapan ay posibleng magresulta sa malaking pagbabago sa ating panahon, buhay at maging sa ating kasaysayan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwagas sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsiliksik para siguradong alam na des. Pumalo sa higit 2.7 na milyon ang nagparehistro sa COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections mula August 1 hanggang August 10. Ang naturang bilang ang pinakamataas sa buong kasaysayan ng COMELEC at higit na mas mataas sa target ng poll body na 1.5 milyon lamang. Calabarzon ang nakapagtala ng pinakamaraming new registrants na may 324,017. Sinundan ng Negros Island na may 234,032 at Central Luzon na may 220,650. Kaugnay nito, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na asahan na ang pagdagsa ng mas maraming mga botante sa BSKE at maging sa 2028 national elections. May panibagong opensibang gagawin ng Israel para umano tuluyan na nitong masakop ang Gaza, ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, habang sinilaban naman ang buhay ng isang lalaki ang dalawang turista dahil umano sa hirap makahanap ng trabaho. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galante. Balita mula sa Israel, nagbigay ng babala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nalalapit ng isagawa ng kanilang bansa ang bago nitong opensiba para tuluyan na nitong masakop ang Gaza. Ayon kay Netanyahu, ito na lamang nakikita nitong paraan para mapalaya mga hostage na hawak ng militanteng grupong Hamas. Samantala, 5 journalist naman ang nasawi matapos ang naging pag-atake na isinagawa ng Israel nitong linggo. Dahil dito, agad na nawagan ng United Nations Security Council ng pansamantalang tigil putukan para iligtas sa ilan pang natrap sa nasabing rehiyon. Sa ating susunod na balita, pasintabi po sa mga manonood, sinilaban ng buhay ng isang lalaki ang dalawang Singaporean tourist sa Bangkok, Thailand. Sa video, may kitang namimilipit at pagulong-gulong ang mga biktima habang nababalot ng apoy. Agad namang nahuli ng mga otoridad ng suspect at sinabing dala lamang ito ng depresyon dahil hirap daw mo nitong makahanap ng trabaho. Agad namang dinala sa ospital ang mga biktima at kasalukuyang nasa maayos ng kondisyon. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling nagbigay ng update sa kanyang kalusugan ang binansagang Queen of All Media na si Kris Aquino. Ang TV host ibinahaging kailangan niyang sumailalim sa preventive isolation sa loob ng kalahating taon. Narito ang Showbiz Report. Patuloy na dasal ang hiling ng actress TV host na si Kris Aquino na sasailalim sa 6 na buwang preventive isolation. Itong ibinahagi ni Kris sa kanyang Instagram account. Sa kanila raw compound sa Tarlac, pansamantalang maninirahan ang Queen of All Media.
Never surrender naman anya ang laging paalala sa kanya ng bunsong si Bimbi na marami na raw ang sinakripisyo para maalagaan siya sa edad na 18. Habang ang kanya namang panganay na si Josh ay nasa pangangalaga ng kanyang mga pinsan, gayong nahihirapan din daw ito tuwing nakikita siyang nangihina. Sa huli, nagpaabot ng pasalamat si Chris sa lahat ng kanyang mga doktor, personal nurses, gayon din sa lahat ng mga naniniwalang malalagpasan niya ang karamdaman. Tinapos ng TV host ang post sa positibong mensaheng tuloy ang laban. Magunita na nito lang nakaraang buwan, ibinunyag ni Chris na naging 11 na ang kinakaharap niyang autoimmune diseases. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik. Elementary School Principal sa Cotabato, pinagbabaril. Sa MBC TV Sports PBA, magpapataw ng 3 taong ban sa mga manlalarong tatanggi sa kontrata at lumalabas ng liga. At sa hoy bawal yan, panukalang batas pabor sa mga intern o OJT isusulong sa Kamara. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mariing pinabulaanan ni Acting Davao City Vice Mayor Rigo Duterte na walang katotohanan ang kumakalat na dokumentong persona non grata laban sa komedyanteng si Vice Ganda. Kaugnay ito ng kanyang ginawang biro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Tinutulan ni Acting Vice Mayor Rodrigo Duterte II ang kumanat na manner personal ng grata document laban sa komedyanteng si Vice Ganda kaugnay ng tinaguriang jet ski holiday joke na tumutukoy sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanya mga taga-suporta. Sa pahayag ni Rico kahapon, iginit niyang piki ang naturang dokumento at walang kinalaman dito ang lokal na pamahalaan ng Davao City. Ayon kay Rico, mas marami pang mahalagang bagay na tinutukan ang sangguniang panglungsod ng Davao kaysa pag-aksayahan ng oras ang mga walang basiyang gimmick ng mga performer na desperado sa atensyon. Dagdag pa niya, nakatuon ang konseho sa paggawa ng mga pulisya at programang makapagpabuti sa buhay ng mga Davaoenyo gaya ng pagpapahusay ng infrastruktura, pagtiyak sa seguridad, pagbibigay ng kabuhayan at pagpapatibay ng serbisyong panlipunan. Matatanda ang ikinagalit ng ilang taga-suporta ng dating Pangulo ang biro ni Vice Ganda sa isang concert sa Maynila na nagbunsod pa ng pag-aanpalo ng ilan sa kanyang social media accounts. Sinabi ni Rigo, hindi mapapadala ang lungsod ng Davao sa mababang uri ng insulto at hindi ka nais-nais na biro na ginagawa lamang para sa mga pansariling kasikatan. Ang mga personalidad tulad ni Vice Ganda ay mas ipinakita ang tunay nilang pagkatao kaysa mga taong kanilang tinutuligsa. Sa panghuli, sinabi ni Rigo na hindi ipinagbibili at lalong hindi ginagawang biro ang dangal at pagmamalaki ng mga Davaoenyo. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy na inaalam at pagkilala sa 3 kataong patay matapos nakita sa separadong mga lugar sa lungsod ng Talisay, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Razel Hoxon, Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP, nakita sa loob ng tubuhan ng isang patay na lalaki na more or less 45 hanggang 50 years old. Nakasuot ng blue t-shirt, maong short at green chinelas. Nakita rin ang katawan ng isa pang lalaki sa loob ng tubuhan na more or less 35 hanggang 40 years old na nakasuot ng blue sando, itim ang jacket, maong pants, itim na sapatos at mayroong tattoo sa kanyang kanang braso. Habang nakita rin ang katawan ng isang lalaking more or less 30 hanggang 35 years old sa barangay Matabaang ng nasabing lungsod at na-recover sa
lugar ng insidente ang isang motorsiklong Euro Viper 150 sling bag at walang nakitang identification card. Dagdag pa ni Huxon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan upang malaman at makilala ang mga biktima. Ito si RH46 Rex, kantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan na mag-angkas matapos sumemplang at mahulog sila sa kanal ang sinasakyan nila motorsiklo sa kaba ng Bisina Road sa Barangay Pag-asa, Orani, Bataan pasado alas 11:30 kagabi. Kinilala ang driver na edad 19 anyos at ang backride na edad din 19 anyos na isang babae na kapwa residente ng Sitio Bayan-Bayanan, Barangay Pag-asa, Orani, Bataan. Batay sa paunang investigasyon, binabaybay ng Rosie na motorsiklo na walang plaka ang karsada patungong Barangay Tala nang mawala ng kontrol ang mga ito sa isang pakurbadang bahagi ng daan. Dahil dito lumampas sa karsada ang motorsiklo at nahulog sila sa isang bukas na kanal. Agad na isinugod sa Orani District Hospital ang driver at backride nito na kapwa nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at ulo. Samantalang nagtamo rin ng malaking pinsala ang nasabing motorsiklo. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naturang insidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang panukalang magbibigay proteksyon at benepisyo para sa mga intern o mga estudyanteng nag-OJT o on-the-job training sa isusulong ng Akbayan Party List sa Kamara. Layo nito na magkaroon ng angkop na compensation ang mga intern sa mga kumpanya at may alis na ang sistema ng free labor. Kung ano ang nilalaman ng panukala, alamin sa report ni Dustin Bayog. No to free labor. Iyan ang panawagan sa likod ng Interns Right and Welfare Bill na isusulong ni Akbayan Representative at abogadong si Chel Jokno para sa nakadagdang pagbubukas ng 20th Congress. Ito ay bilang tugon upang maiwasan ang pang-aabuso sa mga interns na ani ay pinakikinabangan ng ilang employer at kumpanya, ngunit hindi naman nababayaran ng tama at nabibigyan ng karampatang proteksyon. Sa ilalim ng panukala, ang mga intern o OJT ay kinikilala bilang opisyal na bahagi ng workforce ng isang kumpanya. Layunin nito na sila ay mapagkalooban ng karampatang proteksyon, makatanggap ng mga benepisyo at nararapat na sahod. Kaugnay nito, mga intern ay dapat makatanggap ng 75% ng salary grade 1 sa mga gobyerno at 75% ng minimum wage para sa mga nasa pribadong sektor na hindi papatawan ng buwis. Laman din ng panukala ang pagbibigay ng angkop na kabayaran para sa mga intern na kinakailangan pumasok ng holidays o maging sa weekend. Bahagi rin ng panukala ang pagbibigay ng standard duration at limit ng internship na depende sa uri ng mga kumpanya at ang pagkakaroon ng rest period sa kanilang mga shift. Titiyakin din ng panukala ang proper mentorship para sa mga mag-aaral at sapat na proteksyon para sa kanila habang ito ay nasa kumpanya. Bago nito taong 2019 ay naghain din ng kaparehong panukala si Senador Risa Ontiveros kung saan may bahagi ito na tinatawag na grievance mechanism kung saan ay maaari magsampa ng reklamo laban sa host training establishment o sa mga paaralan o employer kung sila ay naging abusado. Kung mapapatunayan, ang mga sangkot sa reklamo ay maaari makatanggap ng warning, ma-revoke ang kanilang program recognition at makatanggap ng administrative at criminal case na naayon sa naggawang paglabag. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng basketball, ipinatupad na ng PBA ang bagong panuntunan na magpapataw ng 3 taong ban sa mga manlalaro, rookie man o veterano na tumangging pumirma sa kanilang mother team at naglaro sa ibang liga. Kasabay nito naniniwala si Meralco Bolts coach Luigi Trillo na mananatiling competitive ang mga kupunan sa kabila ng mga pabago-bagong ito. Tutukan ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Ipinatupad ng PBA ang bagong panuntunan na nagpapataw ng 3 taong ban sa mga manlalaro na tumangging pumirma sa kanilang mother team kahit na may valid contract offer sila at sa halip ay naglaro sa iba pang liga, lokal man o dayuhan. Kasama rin sa bagong rule ang mga rookie draftee na hindi pumipirma sa Unified Players Contract ng team na nag-draft sa kanila at naglaro sa ibang liga.
Sasaklaw din ng mga veteran player na tumangging mag-renegotiate o mag-resign sa kanilang team. Ipinatupad ang naturang rule sa gitna ng paglipat ng ilang manlalaro sa mga dayuhang liga katulad din na Arvin Tolentino ng Northport, Will Navarro ng Magnolia at Jamie Malonzo ng Barangay Ginebra San Miguel na sumali sa Korean Basketball League at Japan B-League. Posible ring tamaan ng mga kaparehong sitwasyon kay Dave Ildefonso. Na-drafted ng Northport sa ika-5 pwesto ngunit hindi nagkasundo sa kontrata at pinili ang MPBL na Abra Weavers. Habang lahat ng rookie na drafted sa darating na September 7 ay sasailalim na rin sa 3-year ban. Mananatili sa mother team ang karapatan sa manlalaro sa lahat ng kaso, maliban na lang kung walang contract offer sa loob ng 30 araw pagkatapos mag-expire ang kanilang Unified Players Contract o kung qualified sila bilang unrestricted free agent sa ilalim ng 7-year rule ng PBA. Samantala, sa kabila ng mga hamon at pagbabago sa liga, ipinahayag ni Meralco Bolts head coach Luigi Trillo ang kanyang pananaw ukol sa patuloy na pagiging competitive ng PBA. Ayon kay Trillo, nakikitaan ito ng pagbabago at pag-unlad ang mga kupunang kabilang sa liga. May mga team na nagdadagdag ng lalim sa kanilang roster. Mayroon namang iniwan ng ilang manlalaro para sa mas magandang oportunidad. Patuloy din naman ang draft at free agency na nagpapabago sa kompetisyon sa bawat off-season. Dagdag pa niya, nakikita nito ang mga top team na nagdadagdag ng mga batang manlalaro at mga kalidad na role player na akma sa kanilang estratehiya. Binigyan din nito na kailangan ipagpatuloy ang pag-develop ng mga bagong drafted at paghahanda sa mga bumabalik manlalaro para sa mas matibay na kupunan. At sa mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, inilabas na ang listahan ng mga nominado sa ika-73 edisyon ng prestigyosong FAMAS Awards, kung sino-sino ang mga bigating pangalan na susubukang makasungkit ng acting awards, gayon din ang mga pelikulang maglalaban-laban para sa titulong Best Picture. Alamin sa report ni Showbiz Angel. Muli na namang magsasama-sama ang mga malalaking bituin sa mundo ng pelikula sa 73rd FAMAS Awards. At sa taong ito, kabilang sa mga nominado bilang Best Actress si Marian Rivera para sa political thriller drama na Balota. Kayo din si Julian Santos para naman sa MMFF entry na Espantajo. O magkakaroon nga ba ng back-to-back FAMAS Best Actress trophy si Catherine Bernardo. Pero kung Best Actor naman ang pag-uusapan, sina Unbogable star Vice Ganda na bida ng And the Breadwinner is Dennis Trillo ng Green Bones, Alden Richards para sa blockbuster movie Hello Love Again at Aga Mulak ng Uninvited ang ilan sa mga maglalaban-laban para sa naturang titulo. Samantala, 10 pelikula naman ang nominado para sa itinuturing na highest distinction sa film industry na Best Picture. Kabilang na nga riyan ang MMFF entries na Topak, Green Bones, and The Breadwinner is, gayon din ang Balota at Uninvited. Nakatakdang ganapin ang Filipino Academy of Movie Arts and Sciences of FAMAS Awards sa August 22. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Bago tayo magpaalam partner, babatiin ko lang ng isang magandang hapon ang aking dating teacher nung high school sa University of Baguio Science High School, si Ma'am Sunny Rose Comeda, at binabati rin niya ng congratulations for winning or for being awarded the Spirit of Excellence Award 2025 si Dr. Maria Socorro Florendo Sarfati ng Department of Neurology. Ayan, congratulations po Doc, and to Mama Sunny Rose. Have a good day po ma'am. At ayan nga po, ako po si Miss Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.